Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti ka pa rin kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa umagang ito ay ipinagdiriwang natin ang maituturing nating Sabado de Gloria at titingnan natin kung ano ang mga pangyayari noong kapanahunan ng ating Panginoon na maituturing na Black Saturday. Alam mo yung araw ng Sabado noong kanilang kapanahunan, actually it was a day of rest, pero meron ding mga ibang kaganapan at ito ang kukunan natin ng paalala. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay dudulog kami sa inyong salita, tulad po ng aming kahilingan, pagkalooban mo kami ng kaalaman at karunungan upang ang aming pong mga aral na makukuha, ito po ay aming maisapamuhay. At ngayon pa lamang nag-aali na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. The sealing of the tomb. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Mateo. Mag-aaralan natin ng Kabanata 27, mga talata 55 hanggang talata 61. At titingnan natin ang kaganapan at ilan sa mga paalala na makukuha natin dito sa maikling salaysay na ito. At ito ay patungkol sa inasal ng mga alagad ng ating Panginoon na noong sa una ay hindi sila nagpapakilala. At dito titignan natin ang aral para sa atin bilang mga mananampalataya. Kaibigan, ganito ang ating mababasa. Alam mo yung Kabanata 27 dito sa aklat ni Mateo, ito ay patungkol sa the sealing of the tomb. Ganito ang ating mababasa dito sa talata 57 hanggang talata 61. At kukunan natin ito ng aral. Matthew 27 verses 57 to 61. Sabi sa talata 57, bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang pangalan ay Jose. Siya ay alagad din ni Jesus. Talata 58. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Talata 59, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Verse 60, inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang pinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. At talata 61, naroon si Maria Magdalena at isa pang Maria, ina ni James at John, na nakaupo sa tapat ng libingan. Alam mo kaibigan, dito sa 5 talatang ito, yung verses 57 to 61, na nabasa natin, na dito nga na nandoon si Maria Magdalena at isa pang Maria, the mother of James the Less, ay naroon ng balutin ni Jose o ni Joseph of Arimatea ang bangkay ni Jesus at inilagay sa sarili niyang libingan.
Alam mo kaibigan, in the other Gospels, no? Matthew kasi itong binabasa natin. In the other Gospels, hindi lamang si Joseph of Arimathea ang binabanggit sa ibang Gospels, kundi naroon din si Nicodemus. So there were actually two members of the Sanhedrin, si Joseph of Arimathea at si Nicodemus. Pag binasa mo yung aklat ni Juan, the Gospel of John in chapter 19 verse 39, makikita natin doon na doon din si Nicodemus. Alam mo kaibigan, dito sa ginawa ni Joseph of Arimathea ay nagkaroon ng katuparan ang sinabi ni Propeta Isaiah. Kasi pag binasa mo yung Isaiah chapter 53, yung buong kabanata na iyon, alam naman natin na the prophecy of Isaiah, probably mga sabi nila mga no less than 700 years bago ipinanganak si Jesus. At dito hindi lamang yung kapanganakan ng ating Panginoon, yung kanyang paghihirap, maging yung maituturing nating muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay sinulat sa propesya. At dito, sabi nga ron sa Isaiah 53 verse 9, pag binasa mo yon, siya ay inilibing, patukoy kay Jesus, na kasama ng masasama at mayayaman. Eto na yun. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Alam mo kaibigan, pagka tinutunghayan natin ang talatang ito at pagka ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, sino ba si Joseph of Arimathea? Nabanggit ko nga po, he was a wealthy man, a rich man. Katulad rin ni Nicodemus, probably sabi nga ng mga scholars, both of them are members of the Sanhedrin. Kaya sila ay maituturing na ma-impluensya. At sila nga ay may higit sa kasapatan. Rich and influential leaders of Jerusalem na ito lang si Joseph of Arimathea na hindi sumang-ayon sa kagustuhan ng pulong na si Kristo ay hatulan ng kamatayan. So kumbaga sa against si Joseph of Arimathea na hatulan ng ating Panginoon ng kamatayan doon mismo sa pulong ng mga leaders of Jerusalem. Kapansin-pansin sa mga talata ang mga ikinilos rin ng mga tagasunod ni Kristo. Higit sa lahat, ang dalawang Maria na nabanggit, nabasa natin yan, na hanggang sa huli ay namasdan nila ang mga labi ni Kristo. Alam mo na kung iahambing sa mga naturang alagad na iniwan si Jesus, alam naman natin yan, nabanggit natin to ng mga nakaraang araw, even at the foot of the cross, si John the Apostle lang nandun. At dito nga, may dalawang Maria, makikita natin, minasdan nila ang mga labi ni Kristo kung ihahambing sa mga alagad na iniwanan nila ang ating Panginoon. Ganito rin ang ginawa ng mga hindi mananampalatayang kaaway ni Kristo. Hindi naman din nila nakalimutan ang sinabi niya na siya ay mabubuhay muli. Samantalang ang mga alagad ay waring nakalimutan ang mga ipinahayag ni Kristo. Kaya nga sabi nga nung mga kaaway ni Kristo, at ito ay makikita natin sapagkat mamaya pinabantayan pa nga yung libingan Alam mo kaibigan, ganito ang isang paalala sa atin sa pangyayaring ito. Ang mga pinuno ng Israel na hinangad ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, hindi nila lubusang naunawaan na walang anumang bagay ang maaaring pumigil sa gawain ng Diyos. Inakala nila na ang kanilang ginawa sa libingan, ang paglalagay ng malaking bato, ang pagtatalaga ng mga kawal bilang bantay, ay mapipigilan ang layo ng Diyos na si Kristo ay mabuhay muli gaya ng kanyang pahayag. At dito napakaganda, katuparan ito ng pangako ng Diyos. Alam mo naman natin, napakarami ng pangako ng Diyos at talagang lahat yan ay tutuparin niya. Na dapat nating panghawakan ang pangako ng ating Panginoon. Ano naman ang paalala sa atin itong brief narrative na to? May mga paalala to, bigyan lamang kitang dalawang paalala para sa atin ng mga mananampalataya. Ang unang paalala para sa atin dito, kung inilihim man ni Jose ng taga-Arimathea ang kanyang pagiging tagasunod ni Kristo, alam mo kaibigan, ang kanyang paglilihim ay panandalian lamang. At paano ito nagiging angkop sa atin?
wag nating ilihim o ikahiya na tayo ay tagasunod ni Kristo because time will tell, no, na magmamanifest yan sa ating buhay. At ang nakakalungkot nito, kung ikaw ay inililihim mo, no, na ikaw ay mananampalataya at ang kinikilos mo ay pareho sa mga hindi pa mananampalataya, and later on malalaman nila na ikaw ay mananampalataya, ano magiging tingin nila sa iyo? No, magiging tingin nila sa iyo, ikaw ay mapagkunwa, ay hypocrite. Kaya tayo, kaibigan, dapat nga ipahayag natin na tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. Ano man ang mga maaring pang-uusig na maranasan natin sa ating kapwa. Ngunit alam mo, kaibigan, tayo ay pinaalalahanan na sa salita at sa gawa, ipakita natin sa ating kapwa na tayo ay tagasunod ni Jesus. Alam mo yung si Joseph of Arimathea and even Nicodemus, when he came to Jesus, no, he came at night, nahihiya sila at natatakot sila sa kanilang mga kapwa, leaders of Jerusalem. Ito yung isa sa mga paalala na hindi dapat natin ikahiya na tayo ay tagasunod ni Kristo, bagkus sa larangan ng gawa at ng salita, tayo ay magpakita na tayo ay tunay na alagad ng ating Panginoon. Ikalawa, pinaalalahanan tayo na anuman ang wikain, na banggit ko nga ito kanina, anuman ang wikain o ipangako ni Kristo, ang mga ito ay magkakaroon ng katuparan sa kanyang takdang layon at oras na kanyang pipiliin. Alam mo, kaibigan, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ito ang isa sa mga aral o dalawang aral ang makukuha natin sa mga kaganapan noong Sabado de Gloria. Kaibigan, ang muling pagkabuhay ay hindi lamang ito isang pangako, kundi ito ay kasiguruhan. Yan pa ang isang paalala, no? Kundi kasiguruhan na ang ganitong kalalagayan ay makakamit ng tunay na mananampalataya. Alam mo, kaibigan, we would be resurrected. Ika nga, no? Ganyan ang mangyayari sa atin at sa takdang panahon ay makakasama natin ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Ang mga pangyayaring natunghayan natin, may kalakip na aral, ay paalala para sa atin higit sa lahat sa kapangyarihan ng ating Panginoon at ang katuparan ng kanyang mga pangako. Kapatid, ang ating Panginoon ay buhay at sa mga sandaling ito siya ay namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos Ama. Pasalamatan natin siya sa kanyang natapos na gawain. Pasalamatan natin siya na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaibigan, muli, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Mayroon tayong pag-asa, mayroon tayong buhay na walang hanggan dahil si Kristo ang ating tagapamagitan. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan patungkol sa ilang mga kaganapan, no? At may aral doon sa araw ng Sabado noong kanilang kapanahunan. At dito, no, kaibigan, pinaalalahanan tayo bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. I-declare natin sa ating pamumuhay, sa ating pananalita na tayo nga ay tunay na alagad ng ating Panginoon. Mamuhay tayo na may kabanalan at kadalisayan. Panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon na magkakaroon ito ng katuparan sa kanyang takdang panahon. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Naway tumimo ito sa aming puso at isipan ng aming pong maisapamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.